Francine's POV. Bakit nga ba ngayon ko lang nakita ang kabutihan niya? Bakit ngayon ko lang nadama ang pagmamahal na dapat sana ay noon pa? Dahil ba mas nang ibabaw sa akin na masakit na salitang natamo ko sa kanya? O dahil natatakot akong aminin sa sarili ko na mas una akong nahulog kaysa sa kanya? Alin man doon ang kasagutan, hindi na rin naman maibabalik pa. We both deserve a second chance, but this time, let our feelings for each other become stronger than what we think is right for the both of us. Aniya bago ko hinagkan. Gumanti ako sa ginawa niya. Sa puntong to, alam na alam ko na kung saan mauuwi ang ganitong eksena. Kyle, nakadrama on pa tayo. Bakit naman biglang may bed scene? Habol hiningang tanong ko sa kanya nang pakawalan niya ang labi ko. Napangiti naman siya at tumitig sa akin habang tinatanggal ang suot kong roba. Kailangan yon sa bawat eksena para hindi boring, baby. Tuluyan niya nang natanggal ang roba at walang pakialam na inihagis na lang iyon sa kung saan man. Maya-maya pa ay nagsimula na kami sa aming ginagawa. Nagulat ako at nandaki ang mata ko na makita ko ang kasangga niya. Kahit na nakita ko na ito noon, ngulit hindi ganito. Hindi sa umaga kung saan sumisikat ang araw. Peste, Kyle. Ganyan na ba sukat yan simula pa nung una? Gulat kong tanong na kinatawa niya naman ng malakas. Akala niya ba nagbibiro ako? Seryoso ko, Diyos me. Paano kinakain ng kasangga ko ang ganong bagay? Bawasan mo yan. Baka mawalan ako ng malay dahil dyan. Dagdag ko pa sa kanya habang pilit siyang palayo. Ngunit kahit anong tulak ko, hindi siya natitinag. Para lang akong tumutulak ng pader. Hindi ito mababawasan. Normal ko ng sukat to eh. Tsaka mas maganda kapag ganito to. Well, yun ang sabi ng mga babae ko dati. You should be proud because I'm gifted. Bali walang sagot na naman. Pero ano raw, mga babae niya? Peste, gaano ba karami naging babae ng bugok na to? Mga babae mo pala ha? Pwes, doon ka sa mga babae mo. Baka hanggang ngayon feeling proud pa rin ng mga perlas nila sa'yo. I pushed him again and this time, natinag na siya. Tumayo ako at bubuksan na sana ang pinto, pero hinawakan niya ang bewang ko at pilit akong pinaharap sa kanya. Baby naman, matagal na yun. Ikaw lang nag-iisang babae ko maliban kay mama. Please naman, wag na tayong mag-away oh. Pati na tayo. Aniya at sinandal niya yung mukha niya sa balikat ko. Hinil niya ako papalapit sa kanya at pinaramdam sa akin ang isang bagay na kanina pang gising. I need you now, baby. Bulong niya. Hanggang sa nagpatuloy na siya sa pagkuha sa akin. Napasigaw ako na mahina dahil sa ginagawa niya. Pero nagulat kaming dalawa nang may kumatok sa pinto. Mom? Dad? We're here. Are you in there? Kung hindi ako nagkakamali, ang boses na iyon galing sa anak namin si Kenji. Peste, anak ko yon, Kyle. Nandito na sila. Pabulong kong singhal sa kanya. Answer him and let's be quick. 5 minuto tapos na tayo, sabi niya. Hindi ko tuloy alam kung ano isasagot ko sa anak ko. Pesteng hilig kasi to eh, bakit na-imbento pa? We're here, love. We're making your baby sister. Sigaw ko at napasigaw ng mahina nang bahagyang tumawa si Kyle. OMG! Okay, take your time. I want my sister now, mommy. Balik sagaw naman ni Kenji mula sa labas ng pinto. He said to take our time. Pwede na kahit 30 minutes pa, right? Tumango ako bilang sagot dahil hindi ko na alam ang uunahin ko. Kung sigaw ba ang sasagot sa kanilang dalawa. I leave now. By the way, Dad, Tita Aiza said, ilagay niyo raw po lahat. He's the one who sent us here. Love you both! Muling sigaw ni Kenji mula sa labas ng pinto. Nilagay mo rin ni Kenji ang kanyang atensyon sa pag-alis sa pintuan ng kwarto. Inayos ni Kyle ang kanyang kasangga. This time, pinasok niyang lahat. Masunurin ako. Sorry, baby. Ipinapangako kong ibabalik kong kasiyahan. At makalipas ngang 30 minutes, sabay naming naabot ang suktulan. I'm tired. I want to sleep. Paki-explain mabuti sa anak mo, lalo na kay Steven? Sabi ko sa kanya bago ko nakatulog. Kyle's POV. She's sleeping. Sagot ko habang tinatanong ako ng anak kong si Kenji kung nasa ng mama niya. Pumunta ako sa tabi nila at sumabay sa kanila sa pagkain ng cereals ko. I don't have any idea na mahilig din pala sila sa cereals. Dapat bumili ako ng marami nito para sa stock. Pagod po ba siya? Nakakapagod po bang magpa-baby dad? Tanong ni Jiro and he caught me off guard. Paano ko siya sasagutin? Teka, chat ko lang muna mga kaibigan ko. Tumayo ako at kinuha na kagad ang phone ko. I opened our group chat named Honest Gopitos. I have to ask them so that I know how to answer my son. Hindi ko naisip na darating ang puntong ganito
Ang magpapaliwanag sa anak ko nakakapagod ba ang bumuo ng bata? Honest, Guapito. Guys, nakakapagod bang gumawa ng bata? I tapped the send button after I typed that. Ikaw ang mahilig, bakit ka nagtatanong? Ivan immediately replied. I see Brian and Cipriano seen the message. Nakakapagod bang ilagay ang kasangga mo tapos itulak at hilahin to ng ilang minuto o oras? Batay yan sa iyong karanasan, mahilig ka? Brian answered me with questions. How dare he say that? Parang wala siyang niloloko. Oh well, it's not tiring if you do it with your loved one. Halos araw-araw namin itong ginagawa ni Norma, pero nawawalan siya ng malay pagkatapos ng 5 rounds. Alam ko na bigla kaming lahat na mabasa namin ang message ni Mateo. Ang bugok na yon, kailangan pa talagang sabihin lahat? That was too much information. Ang sira mo talaga, Mateo. Ang hihilig nyo. Bakit hindi kayo ni Kyle lang magtanungan sa pagbuo ng bata? Cipriano said na parang galit na galit pa yatang magtipa sa cellphone niya. Bakit? Sino bang nagtatanong sa'yo niyan? Tanong naman ni Steven. Sasagutin ko sana siya kaya lang tinamad na ako. Mga wala naman kasi silang kwentang kausap eh. Wala ako na palang sagot sa kanila. Pare-pareho lang silang maluluwang ang tornilyo. Bumalik ako ulit sa mga anak ko na nasa mesa at hanggang ngayon kumakain pa rin. Are you guys okay? I asked them. Tumango lang si Kenji habang si Jiro na may nakatingin sa akin na may halong curiosity sa mga mata. Alam mo na ba ang sagot ngayon, Dad? Tanong niya ulit at parang gusto niya akong paaminin. Little buddy, the question you asked me, just for matures one. But based on my experience, it's not tiring since I did it with your mom. I love her, that's why I don't get tired while doing that. Paliwanag ko sa kanya. Kulang na lang palakpakan kong sarili ko dahil sa mga pinagsasabi ko sa anak ko. Baka kung gising si Francine, makatikim ako sa kanya na mag-asawang sampal. Paano po ba gumawa ng baby? Nanlalaki ang mata ko sa tanong na yun ni Kenji. Di ko inaasang sasabihin niya iyon. Peste, kung kahina ay marihirap na ang tanong sa akin ni Jiro, mas mahirap pa palang matatanggap kong tanong kay Kenji. Ano bang pinaglihian ni Francine ang pinagbubuntis ang dalawang to? Well, sad to say but I cannot answer you, buddy. That's my hidden secret. When you grow up like me, of course, I will teach you my talent and techniques. Nasa po ko ang sarili kong noo matapos ko siyang sagutin. Ngiti-ngiti namang nag-thumbs up siya sa akin. Nakala mo naman napakagaling kong talaga. Oh well, I'm an expert and 100% sure that I can make girls go crazy. Hindi ako hihiranging Kyle Jumbo sa grupo kung wala lang. I looked at my son who is seemed serious in an innocent way. Paano kaya sila pinalaki ni Francine ng maayos at mukhang matatalinong bata? Paano niya kaya kinaya nang wala ako sa tabi nila? Sa gabi kapag umiiyak ang isa, sino magbabantay at nag-aalaga sa isa pa? Napakaraming katanungan ang nag-uunahan sa isipan ko. Tanging si Francine lang makakasagot sa lahat ng yon. But Francine remained silent, unbothered about my house, whys, and what ifs. It was a time can tell indeed. Ngunit tulad ng ipinangako ko, I'm gonna stay by her side and made her the happiest until my last breath. Do you guys want to play basketball? I asked them. They looked surprised and their lips parted as happiness written all over their cute faces. Let us go then. Giit ko pa bago tumayo upang gisingin na muna ang nag-iisang babae sa aming buhay. Francine's POV. Baby, wake up! Napabalik ako ng bangon dahil sa malakas na boses na yun ni Kyle. Ang sakit-sakit ng katawan ko. Pakiramdam ko'y antok na antok pa ako. Ngunit ang bugok na Kyle na to'y walang pakundangan kong manggising. Bangon na, bangon na. Mataas ng sikat ng araw, paano ka makakasalo ng swerte kung ganyan? Ang mga anak natin gustong makipaglaro. Gising na! Peste ka, Kyle. Antok na antok pang tao kung makasigaw ka dyan eh. Parang di mo ko pinatumbling-tumbling ah. Gigil kong sigaw sa kanya. Ang sakit na nga ng katawan ko eh. Sumakit pa ang noo ko sa kakabunganga niya. Ang sarap niyang busalan. Sorry, it's just... Ano? Nasaan ang tapang mo ngayon? Napairap ako sa kanya dahil sa sobrang inis. Sorry baby, sagot naman niya. Nakayoko na parang sising-sisi sa kalokohang ginawa niya. Tumayo na ako tagtungo sa banyo. Hindi ko na pinansin si Kyle. Bahala na siya sa buhay niya. Hindi ako matutuwang makita ang pagbumukha niya. Ewan ko ba kung bakit. Basta hindi ko lang talaga feel. O baka dahil sa pamubisit niya. Matapos kong maligo, kumuha lang ako ulit ng oversized shirt sa closet ni Kyle.
Kaya naman bumaba na. Naabutan ko siya kasama ang dalawa naming anak na naghahanda na upang anong trip ng tatlong to? Bulong na tanong ko sa aking sarili. Si Kyle ay nakasuot ng pambasketball na damit habang may hairband sa ulo. May nakadikit din sa likuran ng damit niya na Kyle Jumbo. Si Jiro naman tila rapper na nakikipagkompetensya sa kapwa niya rapper na si Kenji. They look like an underrated rapper with their oversized jacket and maong shorts. Nakatali din ang buhok nila sa pinakatuktok ng buhok nila. Parehong-pareho sila ng ayos at itsura, magkaiba lang ang kulay ng suot nilang jacket. Anong trip nyo? Tanong ko. Kunot ang noong nakatingin kay Kyle. May liga tayo ngayon. Sagot niya naman na para nagmamalaki sa akin. At teka, sino bang tayo? Ibig sabihin pati ako? You are my partner, Mom? Nakangiting sambit naman ni Kenji. You should change your clothes. Wear the most comfortable one. I don't want to lose, Mom. Please be cooperative. Nasapo ko na lang ano ako nang dahil sa pinagsasabi ng anak ko. Ako ang magulang, pero daig ko pang pinagalitan at pinagsabihan ng anak ko. Peste, ni wala akong balak na sumali sa trip nilang tatlo. Go change your clothes, Mom. Magsisimula ng game. Tinulak pa ako ni Kenji palabas ng pinto sa bahay ni Kyle. Make it faster, dagdag niya pa. Kung di ko lang talaga mahal ang anak kong to, baka pinitik ko na to sa tenga. Aba, parang siyang magulang sa aming dalawa. Meet us at the park. Pahabol na sigaw naman ni Kyle. Dahil magkatabi lang naman ang bahay namin, ay nagmamadali na ako nakapunta ng sarili kong bahay. I hurriedly went upstairs and opened my room. I went to my closet and picked the most comfortable clothes, just like what Kenji said. Pwede na siguro to? Tanong ko sa aking sarili. Tinignan ang damit na hawak ko. It was a plain white shirt and maong shorts. Sa itsura ni Kenji kanina, malamang sa basketball ang sinasabi niyang liga. Mukha siyang sira sa itsura niya. Wala sanang magaya ng mga anak ko. Napairap pa ako sa kaisipang iyon. Hindi ko talaga feel si Kyle ngayon. Naalibad ba rin ako sa kanya? Kulang na nga lang durugin kong mukha niya, buwisit eh. Hala, bakit ang sikip na short ko? Habang nakaharap sa salamin, pinilit kong isara ang zipper na maong short ko. Ngulit ayaw talaga. Tumaba na ba ako? Hindi naman ako matakaw giit ko. Para lang akong sira habang kinakausap ang sarili ko sa salamin. Kumuha ako ng jogger at yun na lang sinuot para mas comfortable. Baka masira pang short ko kung ipipilit ko yon. Pagkatapos pumunta ako ng park kung saan sinabi ni Kyle na kitain ko sila. Mom! Sigaw ni Kenji at kagad na tumakbo papalapit sa akin. Let's go! We will start soon. Umagapay na ako sa kanya palapit sa dalawa na tila nag-exercise pa. Pagkalapit namin sa dalawa, kaagad na dinikit ni Kyle sa likuran ng damit ko ang papel na katulad ng sa kanya. Hindi ko nabasa kung ano nakasulat doon. Ganun pa man, hinayaan ko na lang. Ganito ang deal. Malakas na sigaw ni Kyle. Sinusubukan ipaliwanag sa amin ang pesting basketball game. Kung sinong matalo, magiging alipin sa loob ng 1 linggo. Giit niya pa. What is alipin, Dad? Jiro asked, trying to absorb the word that Kyle said. That's a slave, love. If we lose the game, magiging alipin tayo sa loob ng 1 linggo. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Kunot ang noong tumango naman siya, kahit mukhang di siya sang-ayon sa sinabi ng ama niya. Galingan mo, Mom. Tumingin pa siya kina Kyle at Kenji bago muling tumingala sa akin. I think we're going to lose the game. Dad looks like an expert in this game. Napatingin din tuloy ako kay Kyle na ngayon kinakausap na rin si Kenji. Sa itsura niya parang wala siyang sasantuhin. Nilapitan ko si Kyle, tinapik ang balikat upang kunin ang atensyon niya. Pagkalingon niya sa akin, kaagad kong hinawakan ang palapulsuhan niya at niyakag palayo sa kambal. Wag mong galingan, ayokong matalo. Mariin kong sambit sa kanya. Kumunot naman ang noo niya at pinag-cross ang braso. Baby, be a sport. Kapag natalo kayo, 1 linggo kayong susunod sa ipapagawa namin. And promise, madali lang. Nakangiting sagot niya. Ngunit sa hilat siya ng pagmumukha niya, hindi ako kumbinsido na madali lang ipapagawa niya. Si Kyle pa, 1.5 baliwang pesting yon. Kapag natalo kami, walang pagsasalo ng 1 taon, tandaan mo yan. Matapos kong yung sabihin, tinalikuran ko na siya at bumalik na sa dalawa. Ewan ko lang talaga kung hindi pa mayanig ang buong pagkatao at kasangga ng Kyle na to. Sa kabilang banda, ipinasa sa akin ni Kyle ang bola at pinanood akong mag-dribble. Halatang naiinip siya at gustong matawa sa ginagawa ko. OMG, ano ba kasing malay ko rito?
You should guard me. I told him but he just smirked then shrugged. Baby, hindi na kailangan. Kahit nakapikit ako, kayang-kaya kong agawin sa iyong bola. Bali walang sagot niya na kinainis kong lalo. Napakayabang. Uminto ako sa pag-dribble at tinitigan siya. I am going to shoot it. 3 points, wala ka pa rin pakialam? Hindi mo pa rin ako pipigilan? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Hindi. Nakangising sagot niya. Shoot it then. Giit niya pa. Buisit? Pumesto ako na akala mo naman expert sa ganitong laro at walang pakialam hinagis ang bola. Pero peste na hindi man lang sumahid sa basket ng ring. Napalakas ng hagalpak ng tawa ang natamo ko sa bugok na Kyle na to. Peste ka, Kyle. Ang ganda mong itali ng bibig. Malakas kong singhal sa kanya. Ang lakas niyang mga asara talagang napipikon ako na sobra. What? I did nothing, babe. Tatawa-tawa pa rin sagot niya. Mom, you should pass the ball to me. Nakangustong sambit naman ni Jiro. Halatang hindi natutuwa sa sitwasyon naming dalawa. Ano naman ang magagawa niya? Kung ako nga hindi makashoot, siya pa kaya? Tandaan mong sinabi ko sa iyo kanina, Kyle. Walang pagsasaro ng 1 taon. Umira pa ako sa kanya na sabihin ko iyon. Para siyang natigilan at kagad pinasa kay Kenji. Kenji catched the ball but to my surprise, he smiled. Let the ball fall down and after that, my back hurt so bad. Mom, I think... Hindi niya na ituloy ang sasabihin niya dahil bigla na lang siyang bumagsak. Hindi ako kagad nakagalaw sa kinatatayuan ko. Si Kyle may mabilis tumakbo papunta kay Kenji. Pareho kaming natigilan ni Jiro. Gulong-gulong isip ko sa mga nangyayari hanggang may nakita kong pamilyar na mukha na nakatago sa likod ng poste. Nadia? Pabulong kong tanong. Nakita ko ang pagngiti na parang nanalo siya para sa isang bagay. May hawak siyang armas, dahilan para tumakbo agad ako papunta sa anak kong si Kenji. Yumuko ka! May hawak na armas si Nadia? Malakas kong sigaw. Kagad ko ring hinawakan ng kamay ni Jiro at tinila papalapit sa akin. Narinig ko pa ang malakas sa tunog ng putok ng armas bago napansin ang mabilis sa pagtakbo ni Nadia. Kyle! Nadia's trying to escape. Muli kong sigaw. Mom, what is happening? Nagtatakang tanong ni Jiro. Come on, run as fast as you could. Natatarantang saad naman ni Kyle. Nauna na siyang tumakbo buhat ang anak namin na si Kenji. I saw Kenji's back was bleeding. Pakiramdam ko tuloy kinapos ako ng hininga. He looks pale at nakalalay ang mga kamay niya na tila walang buhay. I will never forgive Nadia this time. At kapag may nangyaring masama sa anak ko, buhay niya magiging kapalit.